pinakamalaking pera na nila dito kasi is 200. So gito kapal yung pera ko. Nagkakahalaga to ng 56,000. Alam nyo be, ang Ethiopian coffee ceremony ay hindi lang basta pag-inom ng kape. Isa itong mahalagang ritual sa kultura ng Ethiopia. Simbolo ito be ng paggalang, pagkakaibigan, at pakikipagkapwa-tao. Dahil ang Ethiopia be, ang pinagmulan ng kape. In fairness guys, sobrang ganda ng kanilang coffee gallery. Meron pa kami pa outfit oh. Hi there, it's me Francis Candier. Welcome back to my channel and welcome to the beautiful city of Addis Ababa. Nakakatuwa lang be na itong tinatapa akong semento kahapon, ganyan pa yan, graba-graba pa yan. Ang bilis. In fairness, natuwa ako. So, anyway, for today, it's a vlog. This is a vlog dahil medyo sabi ko nga dun sa comment section nung nagla-live chat ako sa pag-post ko nung first 2 videos ko, mahal yung tour nila dito. Nanandaanan. Okay, let's go there. In fairness, ang bilis ng construction nila dito, oh. Anyway, mahal yung tour dito be. So, dito sa Ethiopia, sa Africa, relatively cost of living is mura, di ba? Pero para sa mga tours, ibang usapan na yung be, mamahal. Nung nakaraan, yung tour namin, discounted na daw yun pero nagkakahalaga pa yun ng $300 each sa amin ni Phil. Mahal, di ba? Tapos 24 hours lang talaga yung tour na yon. Like 24 hours. Kung bibilahin mo yung oras na ginawa namin, 24 hours lang yon. 2 days kasi natapos din naman second day ng tanghali. For this visit kasi sa Ethiopia, sa Africa, meron akong dalawang gustong gawin. Una ito, tapos pangalawa, either makapag Great Migration ako, kaso wala naman yun dito. Thank you. So, alam niyo naman yung Great Migration, yung mga hayop na marami, pag sa safari ka, Great Migration, ganun basta. Soon na lang, hopefully magawa ko yon. So, hindi dito kasi yung Great Migration. May hayop sila dito pero hindi gano'n kadami. Wala kasi silang elepante dito eh. Pero historically, meron daw. Anyway, the other option for me is magpunta sa Danakil. Danakil, it is the hottest place on earth. Ngayon, pwede siyang puntahan dahil malamig pa yung panahon. Sobrang ganda ng lugar din be. Pero, more or less nagastos din ako ng 50,000 pesos sa flight, sa tour. Kasi dito be, puro lipad. Wala ditong, sige mag-bus ka lang, makakapunta ka na sa ibang lugar. Meron, pero hindi yun yung mapupuntahan ko. Yung isa pang tour is, ito talaga yung gusto ko. Aside from dun sa Danakil. Sa Danakil, napuntahan na yun ni Phil. Pwede nyo i-check sa channel niya.
Ayun yung may Salt Lake, may Lava Lake, and para kang nasa ibang planeta pag nandun ka. So, second option for me is magpunta ng Oma Valley. Oma Valley, doon naman ba yung mga tribes. Siyempre, parang, oh my God, pag Africa, safari, tribes. And andun na yung utak ko na parang, oh my God, gusto ko gawin yun. Akala ko, from here, pwede gawin. Ngapit yung kamay ko. Hindi pala dahil ang layo niya. I will need to fly again. So, yung round trip ng plane ticket is nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Sobrang mahal. Lahat ng plane ticket dito, locally, ang mamahal. So, andun ako sa naipit na parang, so Francis, what will you do? And bilang ako naman ay risk taker, sabi ko, sige, hopefully mag-ROI ito, bumalik. And sana guys, supportahan ninyo. Ngayon, papunta ako sa ticketing office ng Ethiopian Airlines kasi ayaw nila tanggapin yung card. So ito ako ngayon, meron akong 5 hours. Actually, pupunta muna ako sa Ethiotel para magkaroon ako ng SIM card para makapag-book ako ng sasakyan na mas madali. Saka ako pupunta doon sa airlines para magbayad. Ang mahal ng tour dito be, in fairness. Ang ganda ba ng lugar nila? Ito yung parang pinaka Makati or BGC district nila. Okay. Dito lang pala tayo be. Bibili tayo ng SIM card. Sana mabilis lang to. So be, I give up. Ang haba ng pila, walang maayos na pila. So nabuhay naman ako dito ng 1 linggong walang internet, walang SIM card. I mean, walang wifi. May wifi sa hotel, pero walang SIM card sa labas. Na-survive ko naman. I think isusurvive ko na lang ito natitirang araw ko dito. Laban na to. So, naglalakad tayo dito sa kahabaan ng kanilang posh area. So, makikita nyo naman, very Makati talaga yung vibes. At saka, tinan nyo yung mga building nila dito. Ang gaganda. Ride! Ay, may sinasabi. Hindi ko nakita. May tao pala. Akala ko, pwede bang sumakay? Saan kaya ako makasakay dito? Hindi ako nakita. So ngayon be, pumunta tayo doon sa airline para magbayad ng ticket. And after that, kakain na tayo dahil ng petsa na hindi na ako nag-breakfast sa hotel kasi nauumay na ako sa breakfast. 1 linggo na ako dito actually guys, or baka 8 days na actually on this video. And hindi naman lahat ng araw be, may ganap ako. May mga araw nag-edit lang talaga ako maghapon. So kabababa ko lang be. Nandito ako malapit sa may Unity Park. Hanapin ko muna ito yung office ng Ethiopian Airlines. Ayun, nakita ko na. So nag-withdraw na lang ako dito guys ng mano-mano. Kasi pati doon sa ticketing office mismo nila, hindi gumagana yung POS. So sabi nila mag-withdraw ka na lang. And kung nakaraang video, sabi ko 4,000 lang yung limit. Sabi kasi yun ng tour guide namin. Ngayon, dito sa bank na to, ang limit is 8,000 per withdrawal. So, 7 times ako mag-withdraw. 32. Please take your cash. 16 plus 16, 32 na. Okay. Other amount. Please. Correct. I need 60. That's why. One more transaction. Thank you. Nabother na yung manager ng bangko.
Kaya na pa ako nandito. Pang ilang transaction ko na to. Okay. Please take your cash. One more. Okay. Parang akong bibili ng baka din dito sa dami ng pera ko. Sana enough na to. Nasa magandang social na area ako ngayon, so medyo safe naman ako. Ganit pag ito dito ng pera. Ano na? Please take your cash. 8. Hindi ko na alam. Basta, bobo ako sa math. Pero, feeling ko sasapat na to. I think, 8 times 7. 56. So, enough na yung pera ko. Let's go. So, nag-withdraw ko ng cash. Meron tayo ditong 56,000. Daming pera na ito, my God. Oh my God, grabe. Eto guys, ang pinakamalaking pera na nila dito kasi is 200. So gito kapal yung pera ko. Nagkakahalaga to ng 56,000 beer. Sa pera natin, nasa 20,000 pesos din to. Sa Pilipinas, ito lang yan. 20 lang eh, parang ito na. Ito na siya sa kanila dito. So babayaran ko lang yung ating ticket. Tapos, sana ba okay na? Kasi ilang oras na lang mag-expire na yung booking ko. Pero oh my God, this much money. Ito yung pinakamalaking pera nila, counterpart ng 1,000 natin. Picture lang ko lang pakita ko kay mama. Sobrang yaman ko talaga guys. Tignan nyo naman yung pera ko dito sa Africa. Ganyang kakapal. Ang dami. Sobrang dami. Ang dami kong pera kasi manifesting, sana dumami yung pera ko. Hindi, ito na yung pinakamalaking pera nila, 200. At kumbaga tayo merong 1,000, sa kanila 200 lang. Tapos, ang babayaran kong ticket, papunta at pabalik, round trip ticket ko, papunta doon sa Oma Valley, back to Addis Ababa, is nasa 54,000, 54,000, which is nasa 20,000 pesos. So, eto na yon, ang kapal, di ba? Hirap na hirap ako mag-withdraw dito. And dito kasi, hindi lahat ng bank is tinatanggap sa website nila. Kaya pumunta ako dito sa office mismo nila, pero ang nakakaloka, akala ko PO, yung ano nila, yung machine na tip, gagawin nila ng card, wale. So, parang ganun din, ibubook din nila ako online. So, babayaran ko na lang sila ng cash para natahimik na yung kaluluwa ko dito. So, babay na muna sa pera ko. I hope bumalik kayo sa akin, ha? I'm gonna miss you. I am back. How much is it in Burr? 52,000. So this is 56. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Huh? I don't know if my check, if it's Ethiopian again. But, hold on. I don't have internet. How much will be the discount if I have the Ethiopian Air also? 5,000. Wow. Wow. Are the flights here okay? They don't get canceled sometimes? No? No canceled? Okay. Yeah. For Oma Tour. Oma Valley. Yeah. This is unbelievable. So, ito na ba yung ating ticket? Sabi ko, ano to? Akala ko resibo lang siya. Ito na pala yung ticket. So, meron na siyang tatak lang. And ito na yung round trip ticket ko. Tatabi ko na siya kasi baka mawala pa. Magkada durog-durog pa to sa bag ko. So, tuloy na yung flight ko. Oh my God, tuloy na yung tour ko. Kailangan ko na lang i-book today. Hindi pa tuloy pa rin. Oh Lord, naku, mag-manifest tayo. Matutuloy yung tour ko. Yung tour ba is 30,000 for 3 days. I hope 3 days siya, hindi siya 2 days lang. Hindi ko pa alam dahil minsan nagbabago yung mga information pag nagbo-book eh. So, akala ko makakabili pa ako ito ng SIM card pero
wala na din. And plano ko sana today, tumikim ng local food pa, more local food. But, medyo maganda tong area na puntahan ko. Merong mga Asian food. Baka kumain na lang muna ako ng Asian food. Maiba lang. Hi be, it's me Francis Kadir. Welcome back to my channel. So andito pa rin tayo ngayon be sa Addis Ababa, dito pa rin ba sa Ethiopia. Andito tayo sa may airport road at makikita nyo sa background ko para tayong nasa Makati. That's the vibe of this area. Ito yung posh side ng Addis Ababa. Pero for this video, andito ako ngayon be para subukan ang kanilang kape. Alam nyo ba be na ang kape ay nagsimula talaga daw dito sa Ethiopia. Kaya nga sinasabi nila ito ang land of the origins. Ayon sa kanilang mga folklore, no, local myths, naniniwala sila na sabi, nung unang panahon daw, may mga elepante dito sa lugar nila. Tapos yung mga elepante na yon, bigla nilang naging energetic at nagtatakbo. At sinasabi nila na nakain daw nun is yung coffee berries. Meron din naman nagkwento na hindi naman elephant yung ginamit. Ibang hayop naman. Pero hayop man yan o tao, subukan natin yung kanilang coffee. Susubukan natin kung gaano kalakas at katapang yan. Kung gigisingin ba ang aking natutulog na damdamin? Ay, wow. So, kung ready ka na be, ready na ako. Tara, alam mo ba, oh wait lang, ito pa pala muna. Alam nyo ba na ang kape nila dito is hindi lang basta coffee break. It's a coffee ceremony. Hindi ko na alam kung ano try natin for today's video kasi ang pagkakaalam ko, meron silang up to 20 flavors ng coffee. So, hindi ko parang alam. Tingnan natin. Ready ka na? Make sure may kape ka dyan. Kape or kapiling, pili ka na lang. Tara. Eto be, isa to sa kanilang best mall dito, ang Friendship Mall. Tara, Friendship. So, andito na tayo ngayon be sa isang cafe. And sisibukan na natin itong kanilang cultural coffee. Alam nyo be, ang Ethiopian coffee ceremony ay hindi lang basta pag-inom ng kape. Isa itong mahalagang ritual sa kultura ng Ethiopia. Simbolo ito be ng paggalang, pagkakaibigan, at pakikipagkapwa-tao. Dahil ang Ethiopia be, ang pinagmulan ng kape. Espesyal ang tradisyong ito sa kanila. Kadalasan be, ang nag-host ng ganitong coffee ceremony ay babae. Siya yung naglalatag ng sariwang damo, minsan may pabulaklak pa yan para simbolo ng bagong simula at paggalang sa mga bisita. So ayan be, meron na silang pausok, meron na silang kape. This is the cultural coffee of Ethiopia. Tingnan natin yung kape nila. Alam mo be, ang lasa ng Ethiopian coffee is matingkad pero malinis yung lasa. Yung hindi siya mabigat sa dila, malinaw at saka presko siya na parang fresh yung dating. Tapos meron siyang aroma na parang may pagkabulaklak, may pagka fruity yung lasa niya, like may pagkalasang medyo fruity siya at saka somehow meron siyang natural na tamis. Kaya hindi mo na kailangan masyado ng asukal. At ang bongga dito be sa kape nila, dahil ito talaga yung the best in the world, smooth at refreshing talaga ang pakiramdam be pagkatapos mo inumin. Kung ikukumpara natin siya, hindi siya kasing tapang ng barako. Mas elegante at mas layered yung lasa niya. Hindi siya smoky o mapait, kundi fragrant at saka mas balance. Pero kapag ganitong nasa coffee ceremony be, mas intense yung ceremony. Mas medyo earthy dahil fresh roasted talaga to at hindi harsh. Wow, ang sarap. Gusto ko yung lasa nito, in fairness. Charan! Dito sa Ethiopia, kadalasang partner ng kape nila ay popcorn. Pero historically, hindi naman talaga popcorn be. Sadyang marami lang talaga silang mais. At yung mais na yun is kinakain nila pag summer. At pag iti naman ng winter, matigas na yung mais. Kaya ginagawa nilang popcorn. Kain tayo guys. medyo kakaiba yung partnership nila, no? Kape, at saka popcorn. Pero masarap. In fairness, yung kape nila, sakto lang yung tapang niya, hindi sa sobrang tapang, no? Yung, napapainom ako ng hindi lang isa neto, for sure. Masarap siya, in fairness. Nakakabitin lang, kasi maliit. Chaser, oh. Kung mapapansin ninyo, maliit lang ang serving ng kape nila dito.
kasi mataas naman ito sa caffeine. Kung nakikita nyo, green na green pa yung kanilang beans. Kapag ang coffee bean ay light roasted, sobrang taas yan sa caffeine. At yung dark roasted naman, ayun naman yung mas mahina ang caffeine. Kasi ang pagkakaalam natin, pag darker, mas matapang, hindi yun totoo dahil inalam ko yan mismo dito sa Ethiopia. Kasama ang kaibigan ko si Phil at ang dalawang kaibigan pa namin ditong Ethiopian na lokal na si Judith ng Habesha Travel at si Blaine. Sama-sama naming inaral ang magic ng kape ng Ethiopia. So now, we are here in Hadero with my friends here. This is Phil. Hi. This is Judith, Habesha Traveler, and Blaine. Blaine, yan. So we're going to have a little tour here at the coffee gallery. Okay, let's go. Sinasabi nga na ang kape ay nagmula talaga sa Ethiopia. Pero bakit nga ba ito tinawag na Arabica? Tinawag itong Arabica dahil ang mga merchants mula sa Yemen ang nagpaikot nito sa buong mundo. So dahil ang mga Yemeni ay Arabic, tinawag yung mga paninda nilang kape na Arabica na dapat talaga ay tinatawag na Ethiopica. Can I have one more? It's good. I like it. It's really good. Yeah. I like it. Original in first coffee in Africa. Yeah. That's why I like it here. Usually yung nasa sahig nila, dapat tunay na damo yan. Pero dahil asa isang restaurant tayo, asa isang sa bagay, kahit saan naman. Ewan ko, baka wala silang supply ngayon, dahil baka magastos everyday magpalit ng damo. Meron sila ditong plastic. Pero kahit paano, sana swertehin pa rin tayo kasi pampaswerte yan Pag ako guys, maya pumitik-pitik na ako. Ibig sabihin nun, umi-epekto na yung kape. Wow, ang sarap. Ang sarap. Ninanamnam ko talaga yung lasa niya, in fairness. Wow. What is the difference between Ethiopian coffee with the 3-in-1 coffee or the regular coffee? Like Nestle? Our coffee is it's natural. It's natural. And it's better on the other cultures coffee. It's the ceremony and the other things. Or so many things are different. It's the taste and the wild coffee, the other things. Many difference. What about the ceremony? It's just they will put incense and that's it. Yes, of course. What is that for? It's culture. Many years to after continues to. Is it will cleanse? It will bring something. Yes, it's in Amharic. You know the smoke and of course. Do you want coffee? Yeah. Can you give her coffee? I give him coffee. Okay. Yeah. Don't worry, it's my turn. Because I asked you a question. What's your name? My name is Robert. Robert? Yes. Ah, okay. I'm Francis. At para naman sa kanilang coffee ceremony, mapapansin ninyo gumagamit sila ng insenso. Meron silang insenso dahil malaki ang impluwensya ng kanilang relihiyon dito Sa simbahan, gumagamit sila ng insenso at nagsisimbolo ito ng paglilinis or pagka-cleanse. Kaya naman sa kanilang pagkakape, hindi mo lang basta iniinom yung kape, kundi inaalis mo rin yung bad vibes, bad energy at mas pinapaganda nito ang experience nila tuwing sila ay nagkakape. Kuya Francis, bakit naman sinasabing sobrang sarap ang kape ng Ethiopia? Bakit yan espesyal? Ang lasa ng kape ay nakadepende kung saan ito nakatanim. Ang Ethiopia ay nasa
highlands. Mataas ang altitude ng kanilang lugar at perfect yung weather para sa kape. At kung ang kape nila dito na Arabica masarap, sa Americas naman, sa South America, sa Brazil, sa Colombia, mataas din ang altitude nila, kaya naman masarap din ang kape nila doon. Pero ang kape nila doon is yung Robusta. Now, ano bang pagkakaiba ng Arabica at Robusta? Diyos ko, para magtitinda ata ako ng kape sa pagpapaliwanag ko dito sa inyo Yung Arabica, ito yung mas fruity. Samantalang yung Robusta naman, ito yung mas matapang na kadalasang ginagamit sa mga 3-in-1. This has been so it might not be that. I'm just acting. You can smell the fresh one inside. Acting like a... It's a montage. So I'm like, It's a montage. Smell it and then you make me smell it. yeah. As if we're having a conversation. Yeah, like, How is it? it's so good. Let me see. So nice. Wow. It smells like coffee. Amazing coffee. At dito pa nga sa Hadero, pinakita nila sa amin ang proseso kung paano nila ginagawang mabusisi ang kanilang napakasarap na kape. So coffee, the higher the altitude, it's considered a great quality of coffee because the fruit takes time to develop, and the more time it takes, the flavor complexity develops even further. So the higher the altitude, The higher the better altitude, the coffee. Yes. Do we all have to wear it? This way. Oh wow, Wow, it's so high-tech. that's very high tech. Everybody suited up. Professor Doctor. In fairness guys, sobrang ganda ng kanilang coffee gallery. Meron pa kami pa-outfit tapos yung sapatos namin nakabalot para malinis yung pagpasok namin dito. Iwas contamination. Eto guys, silipin natin yung area kung saan nila mabusising nililinis yung mga coffee bean. It smells really good here. Some of them have stones in them. Some of them were eaten with that. Once Dito be, napag-alaman ko na pag light pala yung pagkaka-roast ng coffee bean is mas mataas yung caffeine. So the darker yung roast, the lesser caffeine. Ayan, dito makikita nyo guys, mabusisi nilang sinusort yung mga beans para makita kung meron bang defect. Ganon kataas yung quality, mano-mano. Oh, wow! Sobrang daming kape dito, guys. Oh my God, babe. Sobrang bango dito. Hulaan nyo anong amoy. Amoy kape. So this is like the medium roast. And this is the dark roast. Ang advice nila sa amin dito to have the best coffee experience is to drink a medium dark roasted coffee. Kasi medium lang be. Nakukuha mo yung enough na lasa at enough na caffeine. Like you can really smell right now, like the smell of the coffee, it's really strong. It's getting stronger. Yeah. If it's strong, can it fight for me? It's very strong and it can fight for you. I will fight for you. I will fight for the coffee Okay. from you. Okay. I have a question here. So, people are working here for the coffee. Do they still drink coffee? Because Yes. Really? Yes. How many So you coffee can do see you? the facility there. After they have lunch,
Everyone comes here, Ah. sits down, they drink coffee. Wow. They take their break and they come back to work. Yeah. Wow. At least they love their work. They love Because their work. coffee. Yes, it's coffee, and even on holidays, everyone gets a pack of Adaro coffee to take home Wow. with their families. Yeah, everyone's a coffee lover here. Yeah. Wow. Who doesn't? Who doesn't? Yeah. Thank you. So kung hindi nyo alam be, ang Ethiopia, ang birthplace of coffee. So dito nagsimula yan. Pero historically, di ba, ang kilala natin is Arabica. Dahil yung coffee na yun is pinakalat ng mga Yemen. And ang Yemeni is Arabic. So it started from Ethiopia, pinakalat ng mga merchants na Arabic at tinawag nilang Arabica. And mula doon, napunta na sa iba't ibang parte ng mundo ang coffee. So, ang galing dito na coffee is called Arabica, which should be called Ethiopica. And yung galing naman sa South America, yun yung Robusta, na kadalasang ginagamit din sa mga instant coffee. So, for you, how much cups of coffee do you recommend every day? Like maximum? So I might sound a little bit biased because I work at Hadero. People usually, Ethiopian people, we used to drinking at least 3 cups of coffee a day. That's just tradition. But like if you just need for your caffeine, to feel energetic, a cup is enough. Me personally, I don't even drink that much coffee. Really? Even though I work at really? Hadero. Okay. Yeah, I might just drink a cup. So a how day. many? Just a cup. Just a cup. A cup would do. A couple day. A cup a day keeps the stress away? And I don't even drink straight espresso. I drink Americano. Okay. But yeah, that's the trick for me. With sugar or no sugar? No sugar. No sugar. We do not use sugar in our facility. Coffee is meant to be drank purely. As coffee? Yes, Okay. as coffee. There's no more gloves. No more gloves. I'm just here. I'm the supervisor. Okay. All right. So you are my teacher. Yes. Now that you know everything, you can tell me how to do it. I am now professional after being here 10 minutes. So what we're going to take out from this sorting is taking out the white parts, the shell. So like they were all roasted at the same time, but like these white ones that you see, So remove the white ones. yes, they remove the This white one? because they're very. This one? This one. This one. This one. You can get rid of me whenever you want. It didn't click. It took me a long time. Here's the white one. Yeah, so we take these white ones out because they're very light and they change the flavor of the coffee. Are you ready to taste it? I'm more ready to taste it. Did you put sugar in it? Not anymore. Hey. Improvement. Okay. Told you. Character development. Yeah. What do we say again? Karat? Lagarache. Lagarache. Very smooth. What type of coffee am I trying? The best coffee. No, is it the medium one? Is it which one? Medium dark. The It's really medium, good. right? Medium dark. Just the medium roast. Huh? Medium. I dark. like that I decided to drink it without sugar. It tastes really good. Is it the medium or the medium dark? Medium dark. Nako, nagpapasalamat ako sa mga kasama ko dito na sina Judith at Blaine dahil sinamahan nila kami dito sa Hadero at kay Tim na sobrang galing sa pag-explain tungkol sa kape nila. At B, abangan nyo naman sa channel ni Phil na Phil's Guide to the World ang video namin kung saan sinubukan namin ang mga cafe dito sa Addis Ababa para malaman at mahanap ang pinakamasarap na kape dito sa Ethiopia. I'm so happy, be, dahil finally, meron na akong internet. Bumalik ako dito sa Ethiotel para sa SIM card. And bago matapos yung araw ko, akala ko mag-give up na lang ako. I have the internet now. I'm so happy. It's really a great day. So, maglalakad-lakad na lang ako sa dumilim ng onte. Tapos, let's call it a day. Uwi na tayo, no? Pahinga din. Maglalakad-lakad lang ako para mawala yung palpitation ko dahil pumipitik ako, be, dahil sobrang daming kape, ang taas na energy ko. From, if you can see, the way I talk right now versus the usual, okay lang naman. Taas na energy ko right now, medyo masaya ako. Okay? So, I'll see you later.
Ito yung sinasabi ko sa inyo, be, dito sila maglagay ng damo para pasukin sila ng swerte. O di ba ang ganda ng pampaswerte nila? Organic. Tong building na to ata, bagong open lang. Kaya meron silang paganyan. Di ba? Pampaswerte. So, dito muna ako ngayon, be, para bumili naman ng prutas. Prutas na lang para at least kung magloko man yung tiyan ko. These days kasi medyo nagloloko. Kailangan ko ng saging. Bumili na rin ako kanina ng gamot. At, eto. Brother, this one. Banana, this one. Yeah. Just one. Me only. 72? Okay. Ayan guys. 72. So ayan, bumili na din ako ng Imodium dahil hindi natin sure kung magloloko yung tiyan natin. And minsan, in fairness, dahil nga yung pagkain nila dito is very organic, medyo yung tiyan ko din nagre-react mabilis na parang nanibago siya na parang, oh, yung kinain mo, be, wala masyado ngayong betchin ha, wala masyado ngayong chemical ha. So, ang bilis niyang mag-process. So, I hope it's not amoebiasis. Pag-uwi natin ng Pilipinas soon, magpa-check up tayo. And I think okay naman. So sa mga nagsasabi na, Francis, huwag ka mag-try ng ano-ano. Actually, I'm just trying my immune system. And alam ko talaga na yung immune system ko is malakas talaga dahil sa dami ko naman napuntahan. Hindi naman ako sobrang nagkakasakit at nilalagnat. Especially para maybe testing the vaccine, mahal ka, so sana gumana ka. In fairness naman dito sa kanila, be, sobrang bilis din talaga ng kanilang proseso ng construction at infrastructure dito. Kasi nung dumating ako dito 1 week ago, etong kalsada na to, hindi pa to passable, hindi pa yung napipison. Wala pa. Ngayon guys, kahit graba-graba pa yan, di ba nakikita nyo naman, nadadaanan na ng mga sasakyan. Tapos yung ibang parts pa ng construction sa lugar nila, ang bilis, meron na agad mga pavement. Diba? So sabi ko, ang bilis. Amazing. So ako hindi ako sure kung sino nag-fund yan, kung China ba or Middle East. Pero sabi nga nila na ang Addis Ababa is next Dubai of Africa. Ganon siya, be. Wow. Baka soon, sa awa ng Diyos, pag nabalik ako dito, iba na to. Sana makabalik pa ako dito, no? This is amazing. So for today, sana nag-enjoy kayo sa ating adventure. Sana may natutunan kayo at maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment, ng mga gandang comment. Thank you so much. Grabe, nabubusog yung puso ko. Maraming salamat, guys. And sana i-follow nyo ako sa social media accounts at Francis Candiae sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa everywhere. And syempre, be, mula pa rin dito, be, sa Ethiopia. Magkano oras tayo hanggang sa susunod na video. This is me, Francis Candiae, saying, when you smile, don't say cheese. Say big cheese! Hanggang tomorrow, be, so the video. Baka yung the video, baka mapatagal dahil pupunta nga ako sa tour ko. So, we will see. So, keep calm. I'll see you soon. And for more updates, just follow me on social media para alam nyo kung meron akong upload or wala, or kung nasaan man ako, at kung something new with me. Until next time, bye-bye! Hi there! It's me, Francis Candiae! And Kay Toretto. Samahan nyo kami dahil magta-travel kami together ni Kay Toretto sa Pakistan. And we need joiners. No more planning and less hassle kasi kami na ang bahala sa itinerary nyo. Kami nang bahala sa'yo. We know how to navigate. And interact with the locals. And we are here to make it fun, memorable, and smooth for you. We designed this trip para sa mga gustong makasamang makatravel kami. At ma-explore at ma-experience ang beauty and culture ng Pakistan. Pwedeng sumama ang group of friends, solo travelers, lovers, or partners. Huy! Mag-message na dali at limited slots lang ang makakasama namin ni Francis Candiae. Tara na! Travel with me, Francis Candiae! And Kay Toretto, let's explore the magic of Pakistan.